Actually, it started as a hobby. It's not actually Go Farm at first. It's a hobby. Meron na akong sabihin natin na nasimulan ko when I was small na na-expose ako sa goats because of my father. Doon, naregaluhan ako ng isang kaibigan natin, si Tony Pancho, ng isang pares ng kambing. Doon na nagsimula. And also, gusto ko ring malaman na kung ano-ano pa ang dapat kong pag-ibayuhin sa pag-aaral ng kambing. Nag-enroll ako sa Bureau of Animal Industry. Doon ko nalaman yung mga klase ng goats na dapat talagaan. At doon ko rin nalaman na the Philippines imports at least 98% or 97% of all our milk requirements. Doon ko na kaya siguro ang kailangan kong alagaan, milking goats. Yun na yun, yung parang may kontring pagmamahal sa bayan na tayo pala nag-i-import ng napakalaking halaga ng gatas sa ibang bansa. Siguro doon ako na-inspire na bakit hindi sa kambing. Sa ngayon, sa Go Farm, goats for milking na lang. I tried to eliminate bowers. I'm sorry dun sa mga nag-aalaga ng bowers. Pero from my experience, ang bower para karne lang talaga. Unlike ang Lunubians or Danubians, where you can have milk and meat at the same time. Ang sa akin, siguro it doesn't require so much space. And goats can be raised in confinement. You can see my setup. Hindi naman napakalaki. Yun ang nakita ko. At saka, this is the kind of animal na pwede mong introduce sa mga bata. Na say, mga grade 6 or first year, grade 6, grade 5, na pwede mo silang paalagain ng kambing, especially the milk goats, na yung bago sila pumasok sa umaga, they can milk their goats and drink the same milk. Kung magagawa ito, siguro malaking bagay para sa atin as a whole na yung mga bata natin ma-introduce nating minum ng milk bago pumasok and at the same time hindi bibilin yung milk, sila nag-alaga ng kambing. You must have passion for raising goats. Pangalawa, kung small scale, siguro for every family siguro kailangan na mga 2 or 3 na inahin na milking. Kahit 2 lang, pang gamit ng pamilya. Yun ang vision ko na if the Department of Agriculture could focus on the family as a whole, or especially on the countryside, where they will not have to buy milk. They can raise their own goats and have their own milk. Yun ang inaambisyon ko na mangyari. Sana. For confined goats, yung babaeng kambing, 1 square meter. Yung lalaki, 1.5 square meter for confined. Ngayon, kung free range, 1 hectare, 25 heads. Bahala ka sa buhay mo. Kumain ka dyan. Well fenced. Madaling ginawin ng kambing. Gusto nila hot climate. Yun. Tsaka hindi masyadong basa yung lugar lagi. Normally, pagka free range, ang kambing pinapawalaan at 10 o'clock in the morning. Yung wala ng hamog. Kasi dun sa hamog sa damo, andun yung bulate, yung mga parasites. Sa akin, ang produkto lang, aside from meat and milk, yung manure, fertilizer. Long term ito. Hindi ito buy and sell na nag-invest ka, bukas meron ka ng profit. It's not like that. Imagine, bago ka magkaroon ng isang inahin, at least aalagaan mo yung kambing ng mga minimum 8 months to 18 months para maging productive. Tapos pag nagbuntis siya, 5 months 'yon na nagbubuntis siya.
bago ka magkaroon ng bisirong kambing. Matagal. Kaya kung aasahan mo ito na bigla-bigla ang profit, hindi tama. Kailangan long term at saka kailangan meron kang ibang negosyo. Or may farm na malawak ka, maraming damo, na siguro kailangan tagal mo yung damo nun, baka hindi suitable para sa kambing. Tatamnan mo ng mga Napier, mga Mombasa, yung suitable para sa kambing. Firstly, breeder tayo. So, ang gusto natin, mabigyan natin sila ng magagandang lahi ng kambing na magbibigay ng gatas.